tayo magpatuloy at na-interrupt yung signal at sana makita nyo pa uli. Dalawa lang yan, sa signal or nabanggit ko yung kasi nakaprogram na sa kanila, hindi ka na pwede mabanggit tungkol sa pandemya at saka sa marka ng aso at saka yung mga yun, papatayan kanila ng signal, bawal na kasi ngayon yun. At nabanggit na sagi ko lang sa ko, kailangan itago mo sa ibang pangalan, kagaya ng Bakulaw, ano na yan. Tapos Simonyo registration, yun kailangan itago na lang. Marka ng animal, yan kailangan itago na lang natin sa ganun. Yan, kaya yun siguro namatay yung signal. Kahit ay magpatuloy, sana mahabag nyo pa. Okay, tayo patuloy. No? Dito tayo naputol kanina. Sabi ito. Sa 1958, ang bautismo ng Espiritu Santo, sabi rito. Sa 188, ito'y may sariling pamamahala. Wala tayong mga obispo. Wala tayong pangkalahatang mga tagapangasiwa. No? Pangkalahatang tagapamasiwa, ibig sabihin kasi wala tayong pangkalahatang tagapamasiwa, ibig sabihin kontra ang propeta doon o ang Diyos doon nasa propeta. Kasi dito mayroon tinatawag na pangkalahatang tagapamasiwa. Ano tawag doon? Elder nga tawag doon. Pag mayroon tinatawag na pangkalahatang tagapamasiwa, elder yun. Meron namamahala ng yun. Sabi ng propeta rito, wala. May sarili silang pamamahala. Wala tayong mga obispo, wala tayong pangkalahatang mga taga-pangasiwa. Hayat. Ang mayroon tayo ay si Jesus. Amen. Siya ang obispo. Si Jesus daw ang obispo. Siya ang pangkalahatang taga-pangasiwa. Siya pala. Si Jesus pala. So ulitin ko, sinabi ko kanina, hindi ito kagaya sa school na meron siyang kailangang principal. Dito sa pagdating sa supernatural salita ng Panginoon, may nauna, may nahuli. Binabasa rin niya ng mga elder. Binabasa rin niya ng mga pastor, may nauna na may nahuli. Pero pag meron nahuhuli sa kanila, tinuturo nila, pidyugin ka pa lang, marami ka pang kakainin na bigas. Yan ang problema sa kanila. Ginagawa nilang natural na mga bagay, humanity ang isang gawain ng Panginoon. Na hindi naman pwede maging ganun. Kaya nga si David, minaliit na yung Goliath. Akala niya hindi siya pa mabagsakin. No? Inunahan na nga ganyang salita na kung saan ikaw, naharap ka sa akin. Hindi ba pwede mga kapatid, mga kuya mo, mga liit-liit mo pa yun. Apakan lang kita dyan. Maaaring mga ganun ba? So, supernatural na mga bagay ito, no? May nauna, may nahuli. Nasa Bible yan. Pero minsan, ang problema sa mga ibang mga pastor, nakatingin na sila mismo nakakala ng salita ng Panginoon, pero nakatingin sila sa mga bagay na nakikita. Kung ano yung makita nila, ijugin. Maliit lang ministry mo. Wala kang karapatan sumawata sa mga pastor. Akala nila, sumasawata ako bilang tao. Ang trabaho ng Holy Ghost yun. Bilang ang ating buhok. Bibigyan yung busa lang Diyos. Kung kayo kinokontrol niya ang Holy Ghost dahil sa pera o dahil sa samahan nyo o para hindi kayo hiwalay ng mga barkada ng mga pastor, no? Dahil nagiging men's pleaser kayo, hayaan nyo lang ang isang mga ngaral na tinawag ng Panginoon sa personal na karanasan ay maging God's pleaser. No? Sabi niya rito, ito'y may sariling pamamahala. Wala tayong obispo, wala tayong pangkalahatang mga tagapamasiwa. Hayat ang mayroon tayo ay si Jesus. Amen. Siya ang obispo. Siya ang pangkalahatang tagapangasiwa. Siya ang pangulong pastor. Siya ang hari. Siya ang Panginoon. Siya ang tagapagpagaling. Siya ang lahat-lahat. At tayo'y kanyang mga nasasakupan na nagsisilakad sa liwanag. Amen. No? Tayo pala ang kanyang nasasakupan. No? Dapat yung makita natin na kung saan hayaan natin sakupin tayo ni Jesus. No, hindi yung salita dumating sa huling panahon ito. Sinasakop na tuloy ng tao si Jesus. Amen.
Binaligtad na nila. Yung Diyos na dapat tayo sakupin, tapos si Jesus ang sinakop nila. Minaliit lang nila. Ginawa nilang tao lang. At siya ang naglagay ng kaloob sa iglesia. Sa iglesia ng katawan. Sinakop tayo ni Kristo, siya rin naglagay ng kaloob. Ngayon, anong gagawin mo sa kaloob na yun? Mateo 23:8. Binasa ko na ito kanina, no? Sabi dito sa Psalms 23:1. Sabi dito, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan pa. No? Anong gagawin mo sa kaloob na yun? Ang Panginoon na ating pastor. Hindi tayo mangangailangan ka ba? Ibig sabihin, magpakababa tayo sa kanyang harapan. Di ba may ganyang verse? Magpakababa tayo sa kanyang harapan. At tayo ay itataas. No? Yung iba, nagpapakataas, pero wala pa rin sila alam. Binababa sila ng Diyos. Bakit sa Papa sa Roma? Mataas yan. Pero hindi nila alam, mababa na. Na-share mo na. Tayo patuloy. Nag-interrupt yung signal. Yung daddy doon sa sa R. Ayun. Pag yan na, mga sensitive na banggitin. Hindi na papatay. Yun na. Babalik na. I-share mo na lang siya ng tuloy, nag-interrupt yung internet. Yun nga, no? Sabi rito, ito'y may sariling pamamahala. Wala tayong mga obispo, wala tayong pangkalahatang mga tagapangasiwa. Haya't mayroon tayo ay si Jesus. Amen. Siya ang obispo, siya ang pangkalahatang tagapangasiwa, siya ang pangulong pastor, siya ang hari, siya ang Panginoon, siya ang tagapagaling, siya ang lahat-lahat, at tayo ay sa kanyang nasakupan na nagsisiklakad sa liwanag. Tayo nasusukupan niya. No? Kaya ngayon, para masakop tayo ng Panginoong Jesus ngayon, Jesus Christ, the same is today and forever, kailangan niya tumawag ng vessel upang ang kanyang salita ay mailagay doon. Yun ang kahulugan ng kaloob. Yung binanggit natin kanina, ang kahulugan ng kaloob na binasa natin kanina sa sinabi ng propeta, no? Na kung saan, ano ang kaloob? Siya nga yun para kunin isang bagay na ay gamitin ng isang bagay. Sabihin, meron akong kaloob, pangpapagaling, pumunta ako, pinagaling ang isang tao, pinagaling ang isang yaon. Kung magagawa ko lang ang ganun, tiyak, gagawin ko yun. Pero ang isang kaloob na yun ay yung maling pagkaunawa niyong isang kaloob. Ang kaloob ay alisin mo ang sarili mong pagkakahambalang sa daan at yamang gamitin ka lang ng Holy Ghost, anong banal na Espiritu Santo. Ayun ang ibig sabihin ng kaloob. Hindi ka hambalang. No? At ang tawag doon, ang salitang tinawag o tawag doon yung binigyan ng kaloob, no? Binigyan ka ng salita para ipangaral ang gustong sabihin ng Diyos. Yun ang kaloob, hindi yung binigay nila, may kaloob akong ganito, tapos tinaas na nilang kanilang sarili. Tapos may kaloob ka sila, pero yung dapat na nasa loob, binaba nila. Sino yun? Si Jesus Kristo. Gagawin niyo bang tao si Jesus kung hindi niyo binaba? Yan nangyari. Ito may sariling pamamahala. Tayo mga obispo, wala tayong pangkalahatang tagapangasiwa. Ay yata meron tayong Jesus. Siya ang obispo, siya ang pangkalahatang tagapangasiwa, siya ang pangulong pastor, siya ang hari, siya ang Panginoon, siya ang tagapagpagaling, siya lahat tayo kanyang nangangasasakupan, nagsisilakad sa liwanag amin, at siya ang nagbigay sa kaloob ng iglesia. Sa ano? Sa iglesia ng katawan. No? Pag nagbigay ng kaloob, hindi yan ibig sabihin na angkinin mo. Tapos, iwan mo na ang Diyos. Maraming ganun eh. Hindi na nagpapasakop sa Holy Ghost o sa salita. Tapos nag-aangkin sila, may kaloob sila. Pero, hindi sila nagkapasakop sa nagbigay ng kaloob. No? Sabi rito, ang Panginoon ng aking pastor, sino
Sabi dito, hindi ako mangangailangan. Psalms 23:1. Ibig sabihin, sa ibang ano pa, ang salita ng Diyos, ang ating una. O ang aking Panginoon, ang aking pastor, ang salitang una sa lahat. Hindi ako mangangailangan pa. No, ibig sabihin sa salita tayo nakapokus. Ang Panginoon, aking pastor, hindi ako mangangailangan pa. No? Kaya nga sa Britanya 1965, ang mga gawa ay pananampalataya na nahayag. Ang title, sabi niya rito, ang isang kaloob ay napakaganda, subalit hindi mo maaaring isalig ang iyong walang hanggang dispensasyon sa mga kaloob. Hindi ka maaaring magpakalalim sa mababaw. At ang isang kaloob ay mababaw, at ang magagawang gayahin ni Satanas ang anumang taglay na kaloob ng Diyos. No? Ginagaya ito ni Satanas ang kaloob ng Diyos, ginagaya niya. No? Sa anumang bagay, magagawa niya ang isang bagay na pareho nito. Kita nyo? Eksakto kung kaya nga, kakailangan nating bantayan iyan. Ngayon, paano natin mabantayan na ginagaya na pala ni Satanas ang isang kaloob? Tingnan natin dito sa 2 Corinthians 2 hanggang 17, sabi niya rito, sapagkat hindi kami katulad ng marami na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sarili naming pakinabang. Yun. Doon natin babantayan. Kasi may mga tao na kung saan ang kaloob na yun, unang-una, kagaya ni Judas, unang-una, sasalapit talaga. Diyos nila pera. Pangalawa, yung kaloob ay ang Diyos nila ang kanilang sarili. Imbis ang hari ng mga hari maghari, sila nagpapakahari. No? Sapagkat hindi kami katulad ng marami na ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling pakinabangan, kundi bilang mga tapat na mga sugo ng Diyos. Pag sinabi kasing sugo, ito talaga yung inutusan. Si Jesus ay sinugo ang kanyang sariling salita para malaman natin ang tawag doon, ang kanyang salita, o kanyang kapahayagan. Tayo inutusan para yung kapahayagan na yun na-establish na isinugo niya kanyang sarili. Tinawag tayo para ipangaral yun. No? Sabi ito, kundi bilang mga tapat na sugo ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo sa paningin ng Diyos. O, pag sinabi kasi sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Kasi mayroong mga men's pleaser. Oy, hindi ako ha, igalang mo ko ha. O, sa paningin ng tao, sinugo sila, tapos tingin ng tao, sugo kay, tingin ko sugo kay. O, patingin ng tao, men's pleaser. Dito sinasabi rito sa paningin ng Diyos, dapat lagi tayo na nagpapatibay na tayo itinawag ng Diyos. Dapat lagi ang tinuturo natin ang kalangitan patungkol sa salita ng Diyos, o inatid natin ang tupa direct sa Diyos. No? Bilang mga tapat na sugo ng Diyos na nagsasalita kami para kay Kristo sa paningin ng Diyos. No? At sabi rito sa 1965, marami akong babasahin kasi konti lang oras at hindi ko nagalaw yung iba. No? 158, kaloob. Sabi rito, kaloob sa kanya ng Diyos at ginagamit naman ni Satanas iyon. Kaloob sa kanya ng Diyos at ginagamit naman iyon ni Satanas. No? Yung kaloob na yun, talaga namang kaloob ng Diyos yun. No? Brother, may kaloob naman talaga ako eh. Oh, pwede. Propeta nagsabi, kaloob sa kanya ng Diyos. Oh, kaloob talaga yun. Pero ginagamit naman iyon ni Satanas. Kaya yung mga kaloob na yan, no? Pwede palang sakyan ni Satanas para gamitin sa kanyang kaluhalatian. O, tawag ng kanyang purpose pala. I mean, wala namang kaluhalatian kay Satanas eh. No? At sa kanyang purpose. No? Hindi na sa layunin ng Diyos. Kaya maraming mga magaling mangangaral at magmaneho kung paano mangaral, pero hindi na yung gift na yun nagamit na sa kanilang layunin. Gaya ni Kibuloy, magmaneho mangaral. Akala mo ano yung tingding, tapos lahat naman sasabihin, kala mo talaga pag hindi ka mag-ingat, madadaya ka. No? Lahat pag wala kang kapahayagan. No? Pero sinakyan talaga. Kasi pinalitan niya ang anak ng Diyos. Siya ng appointed son. Tapos siya ang daan. Hindi raw makakapuron sa pag hindi raw dumaan sa kanya. Ginawa niyang literal. Samantala ang daan na tinutukoy sa kapahayagan, yung salita. No? Pag sumunod ka sa kalooban ng salita, makakaparoon ka sa Ama o sa Diyos.
O kaya sinabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin papasok sa kanang ng langit kundi ang mga gumaganap ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, ang daan pala, yun ang kalooban ng Diyos. Sino yun? Yung salitang Jesus, siya ang salitang katuwiran. Yung salitang Jesus, siya ang salitang kalooban. Yung salitang daan, na dumadaan tayo sa Jesus, naroon ng kalooban ng Diyos at naroon ng kalooban ng nandoon ang kalooban ng katuwiran patungo sa Ama, means Ama patungo sa may akda ng salita, no? Sa usaping kapayagan, no? Hinihimay-himay na natin yan para maintindihan nyo na. Sapagkat hindi kami katulad, tapos na ngayon, no? Sabi rito, 1965 ang kapangyarihan ng Diyos na makapagbago. Sabi niya rito, 158 kaloob sa kanya ng Diyos na ginamit naman ni Satanas. Tapos na yan, no? Sabi niya rito, 1963, ang tinig ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sabi niya rito, ang lahat mga bagay na mayroon ang dyablo, ito'y pagbabaluktot ng ginawa ng Diyos. Ang kasalanan ay katuwiran na binaluktot. Kaya marami ngayon na kung saan nangangaral, hindi para pala tanggalin ang kasalanan, para magwisik ng kasalanan. Bergio, hindi na kami uminom Bergio, hindi na kami nanigarilyo. Bergio, talagang nagpakabadan na kami. Sumunod na kami sa ibang mga utosan ng Diyos. Mga Pariseo man, sumunod sa mga utosan ng Diyos. Hindi sila nananakaw ng buwis. Wala silang Magdalena doon ng mga nagbebenta ng laman. Hindi sila tawag doon ng mga ibang mga makasalanan na sinuka nila. Pero si Jesus ang tumanggap. Maaaring hindi na kayo ganun. Pero, nagwiwisik pa rin kayo ng kasalanan. Bakit? Bakit ba nasabi Bergio? Pag nagwiwisik kayo ng mga maling aral, bagamat di na kayo nainom, hindi kayo nangangalunya, hindi kayo magnanakaw ng buwis, nagwiwisik pa rin kayo ng kasalanan, oras may tinanggihan kayong kahit kalit-liitan na salita ng Diyos. That's it, the Lord. Dahil ang kasalanan is unbelief. Lahat ng mga bagay mayroon ang dyablo, ito'y pagbabaluktot ng ginagawa ng Diyos. Ang kasalanan ay katuwiran na binaluktot. Yun ang kasalanan. Binaluktot. Kaya marami ngayong mga simbahan nangangaral para sa hindi para matuwid ang tao. Diretsahan lang tayo. Para ang tao ay lalong malayo sa Diyos. Mga nasa simbahan na nilalayo pa sa Diyos. Oo. Para lang kayo naroon sa isang truck. Tapos pinasok kayo doon. Tapos nagdala ako ng Ermalite. Tapos pinagbabaril ko dyan. Sabi ng propeta, nilagay kayo sa chamber. Tapos pinagbabaril, pinagpapatay. Ganun ang ginagawa ng ibang mga ngaral ng mga bulaan o mga sinakyan ng dyablo. No? Pumasok sa mga simbahan, hindi para magbigay buhay, kundi ibigay ang kamatayan. Naganap lang sinabi sa Bible, nag-anyo lang sila ng kabanalan, pero tinanggihan ng kapangyarihan ito. Palagay nyo, kahit may anyo ka ng kabanalan, pag walang kapangyarihan, sa Diyos ka pa rin. Sa Diyos na yun. Hindi. Kaya si Satanas, kaya niya mag-anyong kabanalan. Karamihan nga niya. Kaya siya naging kampante na, ay tawag doon. Kanya na yun, iniisip niya kanya na yun sa labas, yung mga makasalan sa labas. Ang ginawa niya, nag-anyo kamalan sa simbahan. Kaya nga maraming relihiyon eh. Kung bakit maraming relihiyon, kahit maraming dito sa loob ng end time, kung bakit maraming nagbabahagi hindi nagkakasundo, patunay lang yan na ang dyablo ay nakapasok sa iglesia o sa mga simbahan. Why? Isang tanda yan na si Satanas nang bubulabog. Kasi kung walang dyablo, edi wala sana nag-aaway-aaway na relihiyon. Kung waling ang dyablo hindi nakapasok sa mga simbahan, hindi sana kahit dito sa huling mensahe sa huling pagkapanunan, kung hindi nakapasok ang dyablo, hindi sana walang bakod-bakod, mga end time messages. Patunay lang yan, may nagwisik ng panirang damo o mayroong binhi ng pagkalihis na nakapasok, kagaya ni Judas na sa grupo ni Jesus, kagaya ni Korah at Nathan na sa grupo ni Moises. Kaya 1962, karunungan laban sa pananampalataya, 491, ginamit ni Jesus ang salita ng Ama. Ginamit ni Jesus ang salita ng Ama. Ginamit din ni Satanas ang salita ng Ama. Kaya nga, maaaring sabihin natin, sa Ama nyo rin, yung pangangaral nyo ay ginagamit nyo rin na salita ng Ama. Kasi gumagamit kayo ng Bible. Kanino ba to? Sa Ama. Ginagamit din namin to. Kanino to? Sa Ama. Pero, ginagamit ni Jesus Christ, the same today and forever. Sino ba yung nangungusap ngayon? Di ba si Jesus? O ginagamit ni Jesus ang salita ng Ama. Yan. Ginagamit din ni Satanas. Kaya ngayon, ang aral ng Godhead ng Webes,
pinagtibay na ang Panginoong Kristo Jesus ay Diyos talaga, nangaral din yung isa. Ang Diyos ay tao lang, sinabayan ng live ko. Ni Magellan. At tatawag doon, yung isa ginamit ni Jesus ang salita ng Ama, ginagamit ni Satanas ang salita ng Ama. Salita, yung Bible din, ginagamit para yung Bible. Pero magkaiba ng kapahayagan. No? Yun ang pagkakaiba. Yun ang totoo. Ang isa'y kredo at ang isa na may salita. At ang isa'y totoo at ang isa na may bulaan. Tanungin mo yan. Maniniwala ba yan na hindi sila totoo? Natural, hindi. Pero, pattern ng director ang Diyos, oo. Pero nagpadala siya ng patnubay sa huling panahon ito. No? Ang Holy Ghost din sa magitan ng anyo ng propeta. Mabubuko kayo pag yung kapahayagan nyo pag hindi pasok dito. Kaya tinulot ng Panginoon, sabi ng Biblia, hindi pwede walang propeta sa bawat kapanahonan. Bakit pinapintulutan ng Panginoon may propeta? Nang sa gayon, ang pag-iisip ng marami ay maging pag-iisip ng iisa. Ngayon, kung marami kayong pag-iisip tungkol sa kapahayagan, ngayon, sasabihin nyo, back to the word kami, Barjeho eh. Sabi kasi ng propeta rin, back to the word eh. Ang sabi ng propeta, bumalik kayo sa salita, ibig sabihin, bumalik kayo sa tamang kaisipan ng Biblia, sa kaisipan ng Diyos na nasa Biblia. Ayun ang back to the word ng sinasabi ng propeta. Kayo naman, back to the word nga kayo, pero ang back to the word nyo ay letra by letra. Talaga yun nakabalik kayo sa word? Hindi. Gamit nyo lang Bible, pero letra by letra kayo, wala naman sa kaisipan ng Diyos, sa kaisipan naman ng tao. Ginagamit ni Jesus ang salita ng Ama, ginagamit ni Satanas ang salita ng Ama. Si Satanas ay Satanas. Si Satanas talaga ay Satanas. At kadugtong, si Jesus ay Diyos. Propeta nagsabi niyan, dito pa lang ha. Hindi natin topic ang Godhead ha. Pero, sabi ng propeta ito, si Satanas, si Jesus ay Diyos. Dito pa lang, si Jesus ay Diyos. Tapos sasabihin niya, ang propeta, may mga quiz din na binabanggit niya, si Jesus ay anak. Pero hindi nyo tinutuloy pagbasa. Tapusin nyo yun hanggang baba. Papaliwanag niyo sa baba na ang Panginoong Kristo ay hindi lang basta anak. At ililinawin niya yung mga kapahayagan patungkol doon. Tuloy niyo rin yung mga verse kulo niya tungkol na nagpapahayag na at sinugo siya ng Ama. Beletra kayo. Kunin niyo rin ibang verse na nagpapatunay na ang Panginoong Kristo hindi lang basta anak. Ayaw niyong galawin. Kasi may sariling bersikulo si Satanas para sa kanya. At kukunin niya yung mga bersikulo na yan, i-apply niya sa letra by letra para ipasok niya na iyon ang sakto. Iyon ang totoo. Dadayain niya mga tao sa pamamagitan ng letra by letra na, sinabi rito, tao lang talaga siya. Tapos hindi niya gagalawin na ibang verse na kapatibay na sumasagot sa verse na yun. Nagaya na ibang verse. Mayroong mga verse na sinasabi na magbautismo kayo sa pangalan ng Anak at Espiritu, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero sa ibang verse, kinorek na magbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Alin ba ang tama sa dalawa? Parehong tama. Pero, kailangan mahayag muna pagpabautismo kayo sa pamamagitan ng Anak at Espiritu Santo. Kailangan muna maihayag yun para maipasok ngayon na makilala natin ang banal na Espiritu pala ay si Lord Jesus Christ o Panginoong Jesus Kristo. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at pinasok na kinumbine na doon sa magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Yun na. Kaya pinantulutan niya inilabas yung bahagi ng kapahayagan na yun na anak ng Ama, Anak at Espiritu Santo para maidikit niya ang Panginoong Kristo Jesus sa bautismo na yun. Ang tama doon yung tawag doon yung pabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ayun ang complete ng saktong kapahayagan na. Ganon din sa mga ibang mga verse na sumasapol na akala nyo tao lang si Kristo. Kunin nyo ibang verse, i-combine nyo ngayon doon. No? Na halimbawa, na sinasabi ni Jesus na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Dahil ang Ama at Anak ay iisa. Ngayon, ano ba namang kinalaman ni Jesus kung magtitingnan natin siya? Bakit na nakita natin ang Ama? Ibig sabihin, yung Ama, yung may akda ng salita na pinapahayag niya. Yun ang sinugo, yung salita na sinugo, hindi yung nakikita sa mata. Kaya nga naniniwala ako kung nandoon kayo sa panahon ni Jesus, isa rin kayong tawag doon tuligsa kay Jesus. Nag-aanyo lang kayo rito sa mga alipores dito sa loob ng mga end time kuno ng mga
alagad ng Kristo, alagad ng Diablo. Amen. Sabi rito, ano nangyari sa inyo? 1957, malapit na matapos, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Anong nangyari kasi sa iyong mga organisasyon at yaong sadyang may mga maling kaisipan? Ayun nangyari. Ano bang salitang organisasyon? Nagwisik sila ng mga salungat sa salita ng kaisipan ng tamang kapahayagan ng Diyos. Amen. Pag nagganon mayroong sariling kaisipan na labas sa kapahayagan ng Diyos, magiging organisasyon yun. Kaya ganun nangyari sa kanila. Nagbuo sila ng isang organisasyon sa loob ng anti-message din. No? Sabi rito, 1957, konti na lang, 2 quits na lang siguro, tapos na ako. Tuloy natin sa sunod to. Sabi rito, 1957, mga Hebreo, ikalama at ika-6 na kabanata number 1. At sinabi ng mga tao, napakareloso naman nila. Di ba sila Francis, mga bata doon at tatatawag doon, na bata pa, lit, nangangaral na, wow naman. Pakareloso. Tapos at tatatawagin mga anti-message late, pumunta sa simbahan, yung mga Katoliko, naglalakad, simula sa umpisa, ang haba-haba, naglalakad na tuhod lang. Mga reloso talaga. No? At tatawag na makikita mo sila na kung saan ay ano ginawa ni Cain na mas magandang handog niya kaysa kay Abel sa kagandahan, sa nakikita sa mata o sa mga bagay na pagsisikap gawin para ito'y may angat sa kanyang paraan. Pwede lang gawin yun sa kanilang kaparaanan. Pero hindi yun ang basihan. No? Para sabihin mo na sa katotohanan ka na. Sabi rito, at sinabi ng mga tao, napakareloso naman nila. O hindi ninyo ba alam na ang relihiyoso ang Diablo? Kaya yung mga kabataan dyan kila Francis, at tatawag sagsagan naman sila ng mga tawag doon na yung mga aral nila is pagbabaluktot tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo Jesus. Basta hanggat tao si Kristo ang tingin nyo sa Kanya ay hindi Diyos. Kahit pa hindi wala ng tulog yung mga kabataan nyo, dilat ang mata 24 hours sa sobra nyong sipag tawag doon Bible study or magdoktrina, no? Walang kabuluhan. Why? Hindi yung basihan, no? Sabi ito, hindi nyo ba alam reloso ang Diablo? Hindi ba nyo alam relihiyoso si Cain gaya ni Abel? Ngunit hindi niya taglay ang kapahayagan. Ganoon nga, hindi niya taglay ang kapahayagan. No. Pag walang kapahayagan, walang kabuluhan. No? Walang kabuluhan, walang kapahayagan. Ito last, napakaganda nito, 1960. Sabi nito, ang kapanahunan ng iglesia. Siguro dito ako magtatapos. Sa page 85, sabi nito, bueno, ang tunay na inspirasyon ay sa isang propeta lang. Ang propeta may makalangit na inspirasyon. No? Ulitin natin na ang bueno, ang tunay na inspirasyon ay sa isang propeta lang. Tuldok. Ang propeta may makalangit na inspirasyon ng salita ng Diyos. Ganon nga mismo. Paano nga na matatawag ng isang tao ang sinumang isang propeta at pagkatapos sasabihin mali ang kanilang kapahayagan? Kung tinawag natin itong propeta tapos sasabihin nila ang propeta ay nagkakamali, kaya back to the word tayo. Yan nga sinasabi rito, bueno, tunay na interpretasyon sa isang propeta ang interpretasyon sa isang propeta lang. Ibig sabihin, ang interpretasyon pala ng lahat ng mga unawa natin dito, pinadala na yun sa propeta para i-interpret na ang tamang kapahayagan patungkol sa Bible mo. No? Ang propeta, makalangit na inspirasyon ng salita ng Diyos. Ganon nga mismo. Paano nga matatawag ng isang tao na sino mang isang propeta pagtapos sasabihin mali ang kanilang kapahayagan? Katulad nga yun doon na walang hanggang pagkaanak. Ulit, kita nyo, yun ang ibig sabihin ng propeta ay ang tamang tagapagpaliwanag. Ayun daw ang ibig sabihin ng propeta, yung tamang pagpapaliwanag. No? Ang propeta na ngayon minamaliwan nila. Tapos,
sila na nagpapaliwanag ng Biblia nila. Tapos pag sinasabi, propeta ba ka? Hindi, pastor ako. Puro kayo pastor doon, hindi naman pala kayo propeta. Tapos tawag sa inyo sa church pastor. Yung propeta nga, Branham lang, brother kayo. Kaya ko, nakikita niyo ba yan sa ano ko? Pastor Jeho o ano bang mga ano dyan? Brother Jeho lang yan, di ko kailangan tito sa inyo na yan kung wala naman kayo kapahayagan. Sabi rito. Yung iba nga nag-pray sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus sa amin. Hindi niyo mo lang matawag na Panginoon? Ang tamang panalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Igalang niyo naman. Amen. Yung iba binabautismo sa pangalan ni Jesus. Walang galang. Igalang niyo naman. Binabautismo kita sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Yun, may galang yun. Kaya, napaka-importante ng paggalang sa pagkakilala. Ang salitang Panginoon, paggalang. Palibasa, hindi lang Panginoon, tao kasi. Yun. Tapos sila nagpapatawag na pastor. Tapos si Jesus, tinatawag nilang Jesus. Walang galang. Tapos sila tinatawag na prophet, ay pastor. Tapos si Branham tinatawag brother. Wala talagang galang. Katulad na yun ng walang hanggang pagkaanak ulit. Kita nyo? Ibig sabihin ng propeta ay isang tamang tagapagpaliwanag. Ang isa na dinarapnan ng salita ng Panginoon. Dinamitan pala ito ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng propeta, no? Para mapahayag, sabi niya rito, ang salita ng Panginoon at ang kapahayagan ay dumarating sa kanya. Siloso naman to sila Cora at Nathan. Ikaw lang ba, brother Bano, ang pinahayagan? Kami rin. Di ba ganun ang sinabi nila Cora at Nathan? Kaya ganyan nilalabasan sa huling mensahe nito dito sa loob ng end time. Hindi lang ang propeta ng kapahayag. Tapos na yung panahon niya, panis na siya. Mayroong mga bagong hiwaga ngayon. Palagay mo, yung hiwaga ni Cora at Nathan, yung habang si Moises nasa Sinai, pareho sila ng katuruan? Hindi nagturo si Moises na magsamba sila ng mga ayuno, mga ginto. Pero sila Cora at nagturo sila. Si Brother Branham hindi nagturo na tao lamang si Kristo, pero sila nagturo. Salungat talaga. Pero tingin ni Cora at Nathan doon, bagong kapahayagan habang wala si Moises. Bagong kapahayagan din nila rito habang wala si Brother Branham. Si Brother Branham. Pero ang Diyos na kay Brother Branham, Jesus Christ, the same today and forever, pag dumating ang anak ng tao sa hating gabi, pagdating ng pag-agaw, naiwang ka pala. Kung naiwang ka sa kapahayagan ng pag-agaw na dumating sa tao at naiwang ka doon, palagay mo makakasama ka sa pag-agaw na literal? Iisa lang yun. Sabi ng propeta, kaya ka dadagitin sa pag-agaw na literal dahil sa pag-agaw sa espiritual. Di ba binasa ko na yung nakaraan? No? Ang sabi rito, isang tagapagpaliwanag ng makalangit na salita, sinabi ni Jesus, kung mayroon man sa kaligitnaan nyo na espiritual o propeta, ako ang Panginoon ay nangungusap sa kanya. Kaya yung nagsasalita rito, ang Panginoon nangungusap. Tapos, ang Panginoon nangungusap, tapos ginaganyo nyo lang. Wala kayong respeto kasi sinasabi nyo, back to the word. Back to the word. Kailangan bumalik sa kasulatan kasi ang propeta nagkakamali rin. Ngayon, balik tayo po bago ako matapos. Hayaan nyo mo lang banggitin ko to. Ito ang iiwan ko sa inyo. Yung dala-dala nila, tawag doon nila ng mga parasayo sa panahon ni Jesus. Matuturing din yun ng back to the word sa kanila. Back to the word tayo. Kung ano sinabi ng aral ni Moises, yun lang tayo. Huwag natin paniniwalaan yung pinagsasabi ni Jesus. Puro nga salungat ang nakikita natin sa kanya. Biro mo pinagtatanggap ang mga makasalanan. Back to the word tayo. Kung ano sinabi ng salita, yun lang tayo. Pero yung propeta ng mga propeta, dumating na pala sa kanila, hindi lang nakilala. Ganon din nangyari sa uling panahon ito ngayon. No? Ang propeta ay dumating sa uling panahon natin, pero hindi lang nakilala. Dahil mismo silang nakatanggap ng propeta ko, inside lang, mind lang. Pag sinabing lie, hindi naman kasi nila believe lahat. Iba reject nila. Tapos sasabihin lang nila, dinalaw lang nila yung anti-message nito para pabulaanan ng propeta na sabihin, wala, panis na yan. Balik tayo sa kaso. Manghila lang. Alam mo ginagawa ng mga aliporas ng diablo ito sa loob ng end time? Manghila na mga na-establish na sa mensahe sa huling panahong ito, hilain sila palabas sa mensahe at ibalik sa kasulatan ko na sabi nila, pero dadalhin pala sa kaisipan makatao through intellectual, kagaya ng mga denomination sa labas bago pa mangaral ang propeta. Binalik muli sa ganong kaisipan bago pa dumating ang propeta.
Yun ang tinatawag ng mga nagwisik ng mga panirang damo sa loob ng anti-message. No? Naghaling lang ng mga maling aral para pabulaanan ang mensahero sa aling panahon ito para back to the word na to, binabalik sa tamang kaisipan ng Diyos. Back to the word pa rin naman, pero ibalik sa tamang kaisipan ng Diyos. Pero ayaw nila yun. Magtatago sila sa salitang back to the word, malililang nila yung mga walang kapahayagan. O tama naman talaga, ang Bible na naman talaga ang tamang kapahayagan. Bakit nga naman ako aasa sa propeta? Tama naman talaga sinasabi ng pastor namin, bumalik sa kanila kasi ito naman talaga ang salita ng Diyos, Bible. Lalo ba ginagamit ng propeta, di ba Bible din? O, di ba back to the word tayo kasi Bible din ang ginagamit ng propeta. Di mag-direct na lang ako sa propeta, wala nang propeta, Bible na lang ako kasi back to the word na lang ako. Siyempre, ganun matawag doon. Ang mga maliling lang na mga makakarinig doon sa mga isasabing back to the word. Yun ang walang tamang kapahayagan. Ngayon, hindi man lang pinuturo ng pastor na yun. Tama naman na mayroon back to the word tayo, pero ang Diyos ang kailangan mag-interpret ng kanyang sariling salita patungkol dito kasi ang tao ay limitasyon ng kanyang pag-iisip tungkol sa kapahayagan. Kaya nga maraming religion, kaya nga maraming grupo. Pero kung ang tao magpapasakop sa propeta, walang grupo at walang religion, no? Ibig sabihin ng Bergeo, nagiging nagiging ano mo na ba yung propeta? Tawag doon, nagiging ano mo na? Tawag doon. Ano tawag nila doon? Absolute? Hindi. Hindi pa rin. Ang word pa rin absolute ko. Ang salitang back to the word sa kaisipan ng Diyos. Kayo bumabalik lang sa Biblia sa letra. Ako bumabalik ito sa kaisipan ng Diyos. Ayun ang back to the word. Ang word ay Diyos o salita ay Diyos. Sa salita ng Diyos ako bumabalik. Kasi ang salita ng Diyos ginagawa nilang kaisipan ng tao. Hindi sila nakakabalik sa Diyos. Tumatawag sila sa Diyos sa hindi nila nakikilala. Nagbabasa na sila ng titik nila na hindi nila nakikilala. Samantalang ang mga tunay na anak ng Diyos nagbabasa sila ng letra na may kasamang kapahayagan. Ayun ang pagkakaiba. No? Kunti na lang. Sabi niya, kung mayroon man sa kaligitnaan niya, ayan, dito na tayo. Kaya yun ang resulta sa Amos 3:7, like kong binabasa, tunay ang Panginoon, Diyos ay walang gagawin, kundi kanya ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ang leon ay umuungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ang nagsasalita, sinong hindi manghuhula? Tapos sasabihin nila, tao kayo, tao kayo naniwala, hindi sa salita. May kausap akong foreigner na nakipagtalo sa akin sa Facebook, pero naintindihan niya yung Tagalog ko kasi pinag-aaral daw niya mga language. At tatawag doon, naniniwala ka sa tao, hindi ka naniniwala sa Diyos. Inipilit niya. No. Tinagalog ko lang, bahala na siya mag-interpret. Naintindihan naman niya ako. Nag-reply pa rin. No, naniniwala ako sa Diyos. Nagkakamali ka sa paratang mo sa akin. Bakit ka naniniwala sa propeta? Tao lang yan. Ang Biblia, Diyos yan. Ikaw na mismo nagsasabi na propeta. Ano bang salitang propeta? Ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay dumating sa propeta. O ngayon, lahat ba nagsulat dito? Hindi siya gumamit ng tao para maisulat ng Bible. Mga propeta rin po. Kung naniniwala ka sa propeta sa nakaraan, ba't di ka naniniwala sa propeta ngayon? Wala kasi ang propeta sa Bible. O wala ang literal na Branham. Pero ang Revelation 10:7, Malakias 4:4, Amos 3:7 ay nasa Bible. Pag hindi mo tinanggap ang mga verse na yan, hindi mo rin tinanggap ang propeta ngayon. Kaya pag hindi mo tinanggap ang propeta today, hindi mo rin tinanggap si Hebreo 13:8. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kaya resulta, tumatawag ka sa Diyos na hindi mo nakikilala. Last quotes, 1965, mga kasakulukuyang pangyayari ay ginawa ang malinaw sa pamamagitan ng propesiya. 165, maganda to. Ang kanyang mensahe ay tama. Tapos papabulaanan ng iba, mali raw. Pagka iyon ay may ganito ang sabi ng Panginoon. Di ba ang propeta nagsasabi siya, nagsisinungaling ba siya yung sinabi niya, "Thus saith the Lord"? Dito sa ministry, pag nagsasabi yung "Thus saith the Lord", nagkakamali ba? Subukan yung gayahin niya dyan sa pabulaanan niyo, tapos hindi man pala totoo sa puso niyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo managot sa Diyos. Ilang beses na "Thus saith the Lord" ang Panginoon dito at may mga hinula rin sa darating na nangyari. Nagkaroon ng katuparan. No? Hindi ako major prophet. No? Basta. Nagpapagamit lang sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng titulo. Iba, nagpapaka bagay sa titulo na yun para makilala sila sa titulong yun. Pero iba ang pinapakilala ng mga totoong lingkod ng Diyos. Naniwala akong propeta yung dumating siya.
Hindi niya inaas ang sarili niya. Itinataas niya yung pinapahayag, ang gustong ipasabi ng Panginoon. Ganun ang totoong lingkod ng Diyos. Hinahayag lang niya yung gustong ipasabi ng Diyos. Ang kanyang mensahe ay tama pagka iyon ay may ganitong sabi ng Panginoon mula sa pangitain, ganito ang sabi ng Panginoon mula sa salita, siguradong ito'y tama. Ang ganito ang sabi ng Panginoon. Amen. Tama yun. Kaya nga sabi nito, 1963, ang ikatlong Exodus dahil sa ang Diyos ang nagsasalita. Ang Diyos ang nagsasalita tama talaga. Kung ganoon, ang kanyang inspirasyon ay nagmula sa Diyos. Ito'y talaga ngang sadyang tama ito. Sa ganoong paraan, sinabi ng Diyos na sinabi ito sa ganoong paraan. Mark 3:29, patapos na ako, ayaw ko na masayang kasi yung iba. Natapwat sino mang magsalita ng kapusungan sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Pag anong Diyos na nagsalita ba? Palagay mo, pag nireject mo ang salita ng Diyos na nasa propeta, hindi ka namumuso. Namumusong ka nun. Pag nagdasit the Lord sa ministry ito, at nireject mo yun, at tinuturi mo tao nagsasalita, o kaya nagsawatos, tapos nagtampo ka. Nagtampururot ka doon. Palagay mo, hindi ka namumusong. Dapat ang sino magsalita ng laban sa Espiritu Santo ay walang katapuran magpakailanman, kundi kasalanan na isang kasalanang walang hanggang. Papunta ka lang sa walang hanggan, punta sa impyerno pa. No? Sabi rito, at 1956, ang Diyos ay may isang daan na inahanda. Sabi rito, konti na lang, ang Diyos ay gumawa ng daan. Ano ba ang sinikap nating gawin sa salita na ito? Gumawa siya ng daan para ipaliwanag ang kanyang sariling salita today. Anong ginawa mo? Gumawa mismo ng isang bagay masasakyan. Sumakay tayo sa kapahayagang yun. Ang salita, pag walang kapahayagan, di pa rin salita ng Diyos yun. Kailangan mo sumakay patungo sa katagumpayan nyo sa salita ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, o sa English, thus saith the Lord. Kita nyo? Nakasakay kayo mismo sa kanyang salita. Sabi niya mismo. Sabi mismo ng Diyos, sabi niya rito. Ito pa, last na lang to. 1955, ang espiritu ng mapanghikayat, sabi rito, 158, iwaksi ang isinasabi, bawat bigat. Ngayon, huwag makinig sa mga mapanghikayat na espiritu na iyon. Halik kayo, makinig sa salita ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, mapalad sila na nagugutom at nauuaw sa katuwiran. Pag walang kapahayagan, walang katuwiran doon. Pag intellectual yun, hindi yung katuwiran. Sapagkat sila ay mabubusog. Hebreo 13:8-10. Ito na iiwan ko. Kasi pag-usapan natin ito susunod na topic, ang mga naiwan. Marami pang mga ganda rito at mga bagong quotes. Hindi na kaya ng oras. Sabi niya, si Jesus Cristo, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Huwag kayo magpadala sa mga turong sari-sari at di kilala. Bakit idinugtong dito ang salitang ito? Jesus Christ, madalas natin gamitin ito Si Jesus Cristo ngayon at magpakailanman, madalas natin gamitin, di ba? Pero sa baba ng verse, dinugtong niya ang katagang to. Huwag kayo magpadala sa turo ng sari-sari. Kasi alam na Jesus, o alam na ng Diyos, gusto niya ipakilala ang kanyang sarili. Ako rin ang sa darating. Na alam niya, pag dumating sa darating ito, halimbawa, ngayon, 2,000 years old, dumating siya ngayon. Alam na ng Diyos na sa uling araw ito may mga bulaang mga ngaral. Kaya, ngayon pa lang, nag-warning na siya noong pa lang, sa verse na to, na siya ang kahapon noon magpakailanman, na may mga ngaral na mga mandaraya na gusto niyang paunawa sa atin na ako dapat yung paniwalaan, ako pa rin yun sa darating noon, ngayon at magpakailanman. Si Jesus Cristo kahapon, ngayon o magpakailanman. Huwag kayo magpadala sa mga turo ng sari-sari na di kilala, sapagkat mabuti ang puso patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinapakinabang ng mga nagbabala sa kanila. Tayo may isang dambana sa tamang kaisipan ng Bible na pinaliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta upang malaman natin lahat ng mga lihim. Hindi matuwid kainin ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Ibig sabihin, may tamang dambana tayo, may tamang kaisipan, may tamang kapahayagan tayo na dapat natin tanggapin yun. Na yung hindi dapat tayo alipin o napaglibot sa mga bagay na mga bulaang mga ngaral. No? Kaya hanggang dito na lang, wala ng oras. Idugtong na natin sa iba ang isang bagay. Kaya hanggang dito na lang, no? At siyensya na kung mahaba akong mangaral at nawa naalim kayo ng salita ng Panginoon. Ang propetang umabot ng 3 oras, hindi ko na mapipigilan yan no? Talagang kontrolado ng Panginoon ng mga bagay, mga inspirasyon
No? Kung ako lang, suko ako kasi mahina ako uminom ng tubig at tatawag doon at mauhuwin ako. Biyaya ng Panginoon, paano ako nakatagal ng pangaral, na-dehydrate man ako pero nakakaya ng katawan ko sa biyaya ng Panginoon, pero nanghihina rin yung laman ko, no? At sobrang uhaw ko. At I hope ang makita nyo yung oras nyo sa langit, hindi oras sa lupa, no? Dahil lahat ng mga bagay lilipas sa tapat ng kanyang salita, hindi lilipas. Kung ngayon pa lang napag-alam nyo na sa eternal ng bagsak nyo, pag sa cellphone nyo, hindi nyo namamalayan ng oras na maabot kayo ng hating gabi, manood naman kung ano-ano. Sa TV nyo, hindi nyo namamalayan. At ang Itbulaga, umaabot ng ilang oras, hindi nyo namamalayan. O mga bagay ang pinanood sa Facebook nyo. Kung sa trabaho nyo, hindi nyo namamalayan. Namasyal kayo, nag-google ka ng oras. Pag sa laman, yung oras nyo, nag-google nyo sa mga bagay, no? Hindi nyo namamalayan, nag-enjoy kayo. Pagdating sa salita, bakit ganun ang kaisipan ng tao? Madaling mapagod. At nainip. No? Pagdating doon sa langit, dire-diretso tayo magsamba sa Panginoon kagaya ng mga anghel. Walang oras doon. Mapapagod ka doon? Siyempre hindi, kasi dito lang yan sa lupa. Pero patunayan mo kung ang Diyos ang dumating na sa iyo sa laman. Tama naman, nasa laman pa kasi tayo. Pero kung tayo ay saklaw ng banal na espiritu, ay hindi natupad ang sinabi ng Bible, hindi na tayo nabubuhay sa ating sa laman, sa ating sarili, kundi sa Diyos na. Ano yung Diyos? Espiritu. Kung sa espiritu tayo nabubuhay, ibig sabihin, sa mga lakit na mga lakit, ang mga makalangit na mga bagay na tayo nakasaklaw, at doon ang ekspresyon natin sa salita ng Diyos. At hindi tayo nagkakaroon ng paghihimagod sa pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na maraming magbigay kalakasan patuloy pa sa amin at patuloy na kaliwanagan sa inyong mga kapayagan at sa inyong kaunawa sa kalakasan na iwan ko sa kanila, at tatawag doon at pamuling tawag doon at kanilang sa inyo, magbukas muli sa kanilang mga sa kanilang puso at kaisipan sa kapayagan tungkol sa inyong binitawan ngayong gabi. Lord, maraming salamat. Bless mo bawat isa, ng mga kahilingan ng bawat isa ay nakakalam ay sa kanilang panampalataya ay kanilang tinanggap, Panginoon naman. Lahat ng mga bagay ito, dinadalangin ko sa inyo lamang, Ama, sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Mawiyang kapurihan sa inyo lamang dahil ang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. To God be the glory. Mawiyang kapurihan sa Panginoon at naway pinagpalang bawat isa sa gabing ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen.